What's going on, man? Nandito ako sa isang truck stop sa, ano ba to? Beloit, Illinois, gano'n. Yung state line ng Illinois and Wisconsin. Dito ako natulog kagabi. Nilagpasan ko lang yung traffic dyan sa Chicago, yung 294. Grabe, paalis na ako ngayon. Dahil tanghali namin, grabe, nakabawi ako ng tulog. So, mag-inspection lang tayo ng mabilis dito sa ating sasakyan. Tapos alis na tayo, men. Okay tayo dyan. So ito parang may bakas ng def dito, no? So hindi naman akin yan kasi tinignan ko yung level ng ating def. Okay naman, hindi naman nagbawas kung ano yung level kahapon. Yun pa rin yung level na sinasabi ng ating truck. So yung ating mga airlines, hoses, fuel tank, nakasecure ang lahat, nakasarado. Tapos ito, nakapasok ang handle. Punta tayo dito sa ilalim. Okay, ayos tayo dyan. Nakalock pa rin ang ating jaw sa kingpin ng trailer. So nakataas ang legs na yan. Gumagana ang turn signal na yan. Okay, mga gulong natin properly inflated. At nakalagay ang mga fastener locks. Dito gumagana ang mga turn signals. Naka-seal pa rin ang ating takip ng external valve. Mga fastener locks, ayos, kompleto. Okay, tayo dyan sa likod. Itong ating hagdanan ay naka-secure. Sarado itong air inlet na yan. Nakastow ang handle ng fifth wheel tuloy. Landing gear, nakataas ang legs. Ayos namin. Ayos, walang problema. Oh, grabe yung load nito, gulong oh. Ano kaya yan? Gulong ng ano? Tractor. Yung mga excavator. Parang galing siya ng Alberta. Itong gulong na to. Alberta to yo, yung plaka niya. O, dalawa pa sila. Ayos ah. Magkatropa. SKT ang pangalan ng ano, ng company. SKT. Ayos na. Woo! Init sa labas. Anong temperature? Tingnan nga natin. Grabe yan ah. Ang temperature sa... Ba yung cellphone ko? Ito pala. Patayin na natin ang ating mga turn signals. Four-way flashers. So sabi ni Pete, 85 Fahrenheit. Sabi ni cellphone, 24 Celsius, no? Sabi ni cellphone. At ngayon ay July 10, 2026. Alas 10:30 ng tanghali or umaga. Grabe, init. Pero ayos lang. Mag-AC na lang tayo. Grabe. So, ang tatakbuhin ko pa hanggang makarating tayo sa customer ay mga 9 na oras. O, sabihin na natin 10 oras. At local time ay 10:36. -1 na dito from Eastern Time. So, sa bahay, 11:36. Sa Toronto, 11:36. Dito ay 10:36. At ito na yung tinatawag nilang Central Time. So, 10:36, 10 oras na biyahe. So, mga 8 or 9 p.m. ako darating ng customer. Doon na ako matutulog, men. Tapos, tulog ulit ng 10 oras doon sa customer. Sabay deliver. So, mga alas 7 naman yung deliver bukas. Alis na tayo. Mismo. Teka, kuha pala ako ng long sleeves. Dahil maaraw. Kapag yung araw sumisikat ng sobra, masakit sa balat. Teka lang. Ito, long sleeves, man. Naalala ko yung apo ko. Sumalangit na apo Elyong, no? Kapag nagpupunta kami ng Marangle, laging naka-long sleeve yun. Yung Marangle po, ang ibig sabihin nun, bukid. No? Naka-long sleeve yun si Apo dati. Gayahin natin si Apo. Yan. Long sleeve lang. Pwede na tayong umalis, men.
Ano ba? Wala naman nakalimutan. Mga ilaw pala. Patayin natin ilaw. Ayos na. Hayaan ko na lang nakasindi yata yung ilaw. Para maliwanag sa Kodli. Yun, oh. Alis na tayo, men. Tanghaling tapat na. Alas 11 na. Paano naging alas 11 bigla? Kumain kasi ako. So, test natin ang ating mga brakes, no? Siyempre, ang ating service brakes gumagana. Service brakes, yun po yung tinatapakan mong preno dito sa sa paanan. Gumagana. Kapag tinapakan mo yung preno, ito kayo nasa apakan, yung lahat ng preno ng tractor mo gumagana, tsaka yung trailer, gumagana rin yung preno niya kapag tinapakan mo to. Yun yung yung purpose ng kulay blue na linya natin, yung service line na tinatawag, para mag-activate yung service brakes ng ating trailer. Tapos ito namang hinahawakan ko dito, yan naman yung trailer brakes. Kaya ako ginagawa yung pag-test ng trailer brakes ng itong ginagamit ko, yung trailer handbrake na ginaganon. Para masigurado ko na gumagana nga yung yung trailer brakes na tinatawag. Dahil kapag tinapakan ko nga yung nasa paanan na service brake, yung preno, lahat umihinto no? Lahat umihinto. Hindi ko alam kung gumagana yung trailer brakes noon kasi pag huminto yung shock, natural, hihinto rin yung trailer, di ba? Kaya ang pinakamainam na pag-testing ng trailer brakes sa pamamagitan nitong trailer handbrake. Ito. Yung bang siya lang yung nag-activate, hindi nag-activate yung truck. Yan, pinakasimpleng explanation. Para i-activate ang lahat ng preno, yung buong tractor, tsaka ng trailer, tapakan mo lang yung preno sa paanan. Pero kung gusto mo mag-activate lang yung preno ng trailer, gamitan mo itong kamay. Itong trailer handbrake na tinatawag. Ang dami mong pinagsasasabi, Kaloy, ang aga-aga. Pero talaga, ganun yung pag-testing ng mga brakes para siguraduhin natin na lahat ng ating preno ay functional at walang depekto. Ganun! Anyway, saan ba ang labasan dito? Dito yata. Dito. Oh, tama dito. Hindi ka naman maliligaw dito sa truck stop, no? Pero minsan meron mga truck stop na pinapaikot-ikot ka pa. Saan ba yun? Sa may Carmel Church? Tama ba yun? Sa may bandang Interstate 77 ba yun? 95 pala, 95. Yung Loves doon, exit 104 ba yun? Basta bago ka dumating ng Richmond, Virginia, yung southbound ka, no? Meron doon truck stop or isang exit papunta sa mga truck stop. Meron dalawang pilot. Yung isa pilot pala, yung isa Flying J, tapos yung isa yung Loves. Putik, bago ka makarating ng Loves, paikot-ikot ka muna, boy. Paikot-ikutin ka talaga. Looban masyado. Pero saan ba yung pabalik ng interstate dito? Dito sa kanan. Nakita ko na yung yung malaking signboard. Ayan yung signboard na sinasabi ko. Yung mga kulay blue na yan. Tsaka yung kulay green. Napakalaking signboard na yan kung saan ka pupunta. So tayo ay magpapa-west ba tayo? Oo, west tayo. West. 90 west. Kasi galing na ako sa Chicago eh. Pupunta na tayo na ngayon ng Wisconsin. Yun, doon ang west. So kahapon dyan ako nang galing sa side na yan. At ngayong araw na to, dito na tayo pupunta sa kaliwa. Papunta ng Kanluran, men. Yan papunta ng Wisconsin. Grabe, no? Taas na sikat ng araw. Tsaka wala naman traffic yung freeway. So dahil red light, dito muna kayo sa harap ko. Yan, dito lang tayo sa left lane.
Dahil kakaliwa tayo. Yung right lane, didiretso. Or wala, didiretso lang. Hindi pwedeng kumanan kasi ano yun eh, sasalubungin niya yung ano, traffic. Kung kakanan siya, bawal kumanan. Ano ba ngayon? July 10? Ano bang okasyon ngayon? Wala namang okasyon. Last week yung 4th of July and Canada Day. And this week, walang okasyon. Meron namang susunod na okasyon sa August sa Canada. Yun po ang tinatawag nilang civic holiday. First week ng August yata yun or I can't even remember. Stat holiday ba siya? Hindi ko po alam pero parang hindi siya statutory. I'm not sure if stat holiday yun or not. Ang alam ko dati, kapag nagtatrabaho kami sa pabrika, may pasok kami nun eh. So hindi siguro siya stat. Hindi siya stat holiday. Or regional, parang ganun. Provincial, araw. Kaloy, ang dami mong alam. Pero yun ang susunod na holiday po. Yun ang punto ko, no? Sa August, yun yung susunod na holiday ng Canada. Whether statutory or not, it's still a holiday nonetheless. Nonetheless ka pa, hindi siguro. Pero anyway, sa mga nagkakape dyan, umaga, tanghali, hapon o gabi, madaling araw, cheers tayo, man. Init to, man. Init to. Wow! Sarap! Hey! Sarap talaga, man. So, itong Interstate 90, dire-diretsuhin ko to hanggang makarating ako ng 94. Teka lang. Pagdating ko sa 94, magpapawest na naman ako doon. And then, tutumbukin ko na yung US 53 pagka bago or pag narating ko na. Blah, 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 blah. Excuse me po. Utal ka na naman. Pero anyway, yung tutumbukin ko is Eclair, Minnesota ba yun? Or Wisconsin. Yan po yung tutumbukin ko and then magpapa-US 53 ako mula sa Eclair. Dire-diretso na yun hanggang gumarating tayo ng International Falls, Minnesota. Ay, de, yung Eclair, ano pala yun? Wisconsin pa rin yun, I think. Kasi naalala ko yung state line ng Minnesota and Wisconsin sa US 53 doon pa sa bandang Duluth tsaka bandang Superior. So nasa taas na yung Superior, nasa taas na yung Duluth, and then yung Eclair sa baba nila. So Wisconsin pa rin pala yung syudad na ang tawag ay Eclair. Grabe, ang taas ng sikat ng araw. Pwede ba ako magsalamin? Ayoko. Mamaya na lang ako mag-shades. Kasi syempre, di ba? Para lang nakikita nyo yung mata ko kung saan tumitingin. Mahirap yung nag-vlog ng hindi mo nakikita yung pinapanood mo kung nakatingin sa'yo o kung saan nakatingin. Parang ganon. Dahil yung iba, syempre pag may kausap ka, dapat nakatingin siya sa'yo, di ba? Hindi yung kung saan ka nakatingin. Pero yung sa akin, para makita nyo kung saan ako tumitingin, meaning, kung tumitingin ba ako sa mga mirror o sa harap o sa inyo, para kung meron pagkakamali, pwede niyo akong sabihan. Pwede niyo akong sabihan. Ganun. Cheers, man. Nagiging maganda naman ang ating biyahe ngayon. Ikukwento ko lang ng mabilis yung pinakabuod ng ating biyahe. So, nung Martes ng gabi o hapon, no, mga alas 6 na yon, pumunta ako ng Scarborough, kumuha ako ng load doon, at mula Oakville hanggang Scarborough, mga 1 oras and 15 minutes lang naman yung biyahe, no, hanggang nakarating ako sa customer. Usually, hour 30, hour 45 minutes yung biyahe, pero mas napabilis ng 30 minutes. Dahil walang traffic. Pero kung talagang suabe ang traffic, mga 50-minute drive lang yung Oakville hanggang sa customer, no? So madalit salita, naging ano yun, suabe yung biyahe mula Oakville hanggang sa customer. Tapos pagdating sa customer, trailer switch, dahil nga meron tayong preloaded doon,
Yung loaded trailer na yon, yun yung dinala ko sa Maumee, Ohio. Yung Maumee, ano lang yon, sa taas ng Toledo, parang ganon, kung di ako nagkakamali. Pero yung biyahe ko mula Scarborough hanggang border ng Sarnia and Port Huron, suwabeng-suwabe yung takbo, men. 105 per kilometer per hour. Per kilometer per hour. What? Linawin mo, Kaloy. 105 or 105 kilometer per hour yung takbo ko mula sa 401. Suwabeng-suwabe, men. Kasi mga 8:30 na ng gabi yun. Eto na, no? Suwabeng-suwabe. 401. Papunta ng west. Papunta ng Sarnia, eh. Putik, pagdating sa may split ng US 6, hindi naman US 6, Highway 6, Guelph Line, no? Yun yung tinatawag nilang Guelph Line. Yung split ng Highway 6 and 401, pagtapos nun, putik, traffic, man. Siguro naubusan ako ng 40 minutes din doon. Pangalawang beses ko nang naranasan yung traffic na yun. Last week, nung umalis ako, traffic din doon, pero naubos sa akin ay mahigit 1 oras. Pero, ano yun? Pero yung, nung Martes, traffic pero hindi ganun kalala kasi nagsisimula pa lang mag-build up yung traffic. Yung sanhi ng traffic po ay construction. So, okay. So, 2 linya sa kanan, sarado. 3 linya po yung 401. Kaya lahat ng mga sasakyan na funnel or na, anong tawag nila sa Tagalog yung funnel? Na sangkalan. Hindi sangkalan. Na embudo. Papunta ng kaliwang linya. Embudo. Diba? Ganun yun. Kaya na traffic. Pero madalit salita, nakarating ako ng customer sa Maumee, Ohio ng mga alas 4 ng madaling araw. Siyempre, kumain ako, tapos nagpahinga, hindi naman pwede kagad matulog. So, open yung scale, ah. Ano ba ako, bypass or nuts? So, nung alas 4 nga, nakarating ako ng customer, nakatulog yata ako mga 5:30 ng madaling araw. So, ngayon, ang deliver naman ay alauna ng tanghali. At doon naman ako sa customer na tulog. Kaya hindi ko na kailangang mag-on duty or kung ano-ano man. So, ang nangyari, kinatok ako ng customer ng mga bandang alas 10 ng umaga. Tinanong niya ako kung gusto ko na daw ba mag-unload. Sabi niya, do you wanna get unloaded? Parang gano'n. So, sabi ko, yes sir. Let me just get ready and I'll be right over. So, yun na nga yung ginawa ko. Siguro, mga kalahating kilometro lang yung layo ko. Or not even kalahati, siguro mga 400 meters lang yung layo ko. Nang pinarkingan ko sa customer na yon, papunta sa mismong ang tawag doon, unloading station. Kaya bypass draw tayo, so hindi na tayo papasok ng Scala. So yun yung nangyari. Pagkatapos kong mag-deliver, siguro nakaalis ako doon ng mga alas 12, parang ganon. Nag-split lang ako ng hours ko para hindi ko na kailangan maghintay ng alas 2 ng tanghali, no? So ngayon, wow, ang dami nakapilang truck sa scale, oh. Wow. Bakit? Wala namang safety blitz ngayon. Oo, tinitimbang lang. Okay. Regular na skala lang yun. So ngayon, yung pagkatapos kong mag-deliver, pumunta ako sa Gibraltar. Malapit siya sa Detroit. Sa state na ng Michigan to, mga 20 minutes away from Windsor border and Detroit. So doon ako nag-tank wash. And yung tank wash, napakabilis lang. Wala pang 2 hours. Nahugasan na nila yung tangke, or yung trailer. So pagkahugas, kinuha ko na yung malinis na trailer and then dumire-diretso na ako sa Sarnia. Doon ako tumawid, hindi sa Detroit. Kahit na napakalapit na ng border ng Canada, 20 minutes nga, mas pinili ko pa rin yung Sarnia. Kahit mga 1 hour 20 minute drive, kahit mga 1 hour and 20 minute drive yung nangyaring kabuuan ng drive, no?
tinignan ko naman yung oras ko, meron pa naman akong oras, so hindi naman ako nagmamadali. So, doon tayo sa mas murang bayad ng toll gate, parang ganun. Ngayon, pagdating ko sa Sarnia, ayos na, tumawid na ako ng MT, no? Binigay ko yung passport ko sa officer. Tapos tinanong niya sa akin, saan daw ako nakatira. Sabi ko, dyan nga sa blah blah blah. And then, anything to declare, sabi niya sa akin, no? Sabi ko, just my home-cooked meals that I haven't finished, officer. Kasi nga, hindi ko pa naubos yung baon ko dahil nga bilis-bilis ng biyahe. Wala pang isang araw. Wala pa akong 24 hours sa tate. Madalit salita. Ngayon, tinanong ng officer, what did you cook? Sabi ko, I just made chicken adobo, officer. It's a Filipino dish. Napangiti siya. So, binalik niya sa akin yung passport. Dahil nga empty, wala lang manifest, wala lang stamp. So, passport lang po ang kailangan. Tatanungin lang sa'yo. Usually, kung ano yung plaka ng tractor. Minsan, pati yung plaka ng trailer, tatanungin. So, kapag tatawid kayo ng empty, pabalik ng Canada, sa Buffalo, sa Fort Erie, sa Queenston, sa bandang Niagara yan, Niagara region. Or tatawid kayo sa Windsor, Ontario, or sa Sarnia, Ontario. Hindi nyo kailangan ng manifest dyan. Passport lang po ang kailangan. So ngayon, pagtawid ko, okay na, no? Mga anong oras na yon? Alas 8 yata, alas 9. Parang ganun, hindi ko na maalala yung eksaktong oras. Pagdating ko na ang customer, binagsak ko yung malinis na trailer. Tapos yung preloaded trailer ay ready siya 11 in the morning the next day. Right? So gabi na yon. Pero nagbaka sakali lang ako. Kasi kung saan ko binagsak yung trailer, doon ko rin makikita kung saan nila ipapark yung trailer na dadalhin natin sa International Falls. So pag paparada ko pa lang, Siyempre bago ka pag-backing, i-scan mo muna yung area ng pagbabakingan mo, di ba? Pagtingin ko, nandun na yung trailer. Ayos wala siyang washout ticket kasi usually yung washout ticket po, yun yung form kung saan inilalagay nila yun sa isang ziplock para hindi mababasa at ikakabit nila yun sa harap ng trailer para malaman ng mga taga-tank wash, ng mga driver, ng mga shunter na malinis na yung trailer kasi meron siyang washout ticket na tinatawag. Ngayon, pagtingin ko sa trailer na to, itong hatak-hatak ko ngayon, walang washout ticket, meaning to say, dalawang bagay lang. It's either madumi pa or loaded na yung trailer. Syempre, pag dinadala namin yung mga trailer doon sa customer na yon, dapat malinis, dapat may washout ticket dahil nga, ang purpose nun ay para loloadan na lang ng customer yung trailer. Kaya yung trailer na malinis na binagsak ko doon, ang gagawin nila, loloadan nila yon para sa mga ibang driver. Pero itong trailer na to, ako po yung nagdala ng trailer na to doon sa customer last week. At siguro naloadan nila last week and then ako rin yung magdadala. Ako rin yung magdadala ng produkto na nilagay nila. Di ba? Ganun. Parang ganun lang paikot-ikot po yung mga sistema. So ngayon, pagtingin ko nga ng trailer, pagbagsak ko ng malinis na trailer, syempre, binaba ko yung legs ng landing gear, tinanggal ko yung mga linya, and then hinata ko yung handle ng fifth wheel para mag-release sa kingpin yung ating jaw, Bago ako mag-pull away, naglakad muna ako, inikutan ko yung mabilis yung truck and trailer para siguraduhin lang na okay na ang lahat. Pinuntahan ko ngayon yung trailer na kukunin ko. Pagtingin ko, boy, may selyo na. Wow! Loaded na. Hindi ko na kailangan maghintay ng kinabukasan, hindi ko na kailangan matulog sa customer. Pwede na ako umalis agad-agad. Unless hindi pa clear yung load. Yun lang yung problema. Pero anyway, bago ako nag-hook up sa loaded trailer na yon, pumunta muna ako ng shipping office kasi ang alam ko hanggang alas 3 lang ng hapon sila. Lo and behold, hanggang alas 3 nga lang talaga ng hapon. Pero nakita ko yung isang shunter nila. Tinanong ko, sir, paano po ba ang pwede kong gawin? Or ano po ba ang pwede kong gawin dahil nagbagsak po ako ng malinis na trailer dito. And sa English ko po sinasabi to, Sige, Englishin ko na lang para makatotohanan yung istorya, yung dalagang verbatim na tinatawag. Sabi ko sa shunter, hey man, is the office still open or are they closed? Sabi niya, they're already closed, but let's go inside if you want me to help you. Parang ganon. So sabi ko, yeah, because I just dropped off a clean trailer and I'm hooking up with a preloaded one and I'm just here basically trying to look for the paperwork so I can just get out of here. So yun na nga, nag-buzzer siya. Tinuro niya sa akin kung anong purpose ng buzzer na yon. After hours, merong isang forklift driver na pupunta sa office para lang magbigay ng papel.
And ganun na nga po yung nangyari. Yung forklift driver, pumunta siya sa office, kinuha niya yung mga papeles, pumirma ako, and then, bam! Tapos na ang trabaho ko doon. Ang ginawa ko na lang, kumain na lang muna ako dahil gutom na ako, mga alas 9 o alas 10 na yata ng gabi yun. And then, nag-hook up na ako sa trailer. Nung pinadala ko yung mga dokumento sa broker para i-clear nila, putik, hindi pa pala clear. Hindi pa clear, boy. Akala ko pinaklear na ng opisina, hindi pa pala. Pero buti pinadala ko dahil 11:30 sabi ko sa broker. Yun yung dating ko sa border. Pero 11 o'clock, nagdadrive ako papunta ng Sarnia para tumawid nga sa Port Huron. No, 11 o'clock na, putik, wala pa, no? Hindi pa nakiklear. 11:15, hindi pa nakiklear. 11:28, hindi pa nakiklear. Tamang-tama, dumating na ako sa pinakahuling rest area sa Highway 402. Doon ako nagpahinga, and then, sabi ko, tutulog na ako dito kasi mga 20-minute drive na lang yung border mula doon sa rest area na yon. Tsaka hindi pa clear, wala naman ako magagawa, hindi ako makakatawid. So, ang ginawa ko yun, natulog na ako. Ako noon, men, syempre, bagong kain, nag-drive lang ako ng mga 45 minutes yata from London to that rest area. Parang pwede na matulog noon kasi nakapag-digest na yung kinain natin. So, parang ganon. So, ang nangyari na noon, pagkahinto ko, medyo konting pahinga. Si Pete, sineral ko muna siya ng mga 10 minuto bago ko siya pinatay. And yun, natulog ako na naka-off yung makina natin, electric pan lang ang gamit. Paggising ko, ayos namin. Umalis na ako, and then andito na tayo sa parte ng Wisconsin na to, kung ano man to. Ano ba to? Kakalagpas ko lang ng Beloit for sure, or South Beloit, or Beloit, kung ano man anong lugar yun. Pero nandito tayo sa Interstate 90 westbound, at mula Martes hanggang ngayong Biyernes ng umaga, yun yung naging trabaho ko. Ganun! Simple lang, di ba? Simple lang. Parang nakakapagod pakinggan, pero simple lang. Basic lang yun, man. Basic. So, approaching tayo sa Madison, Wisconsin. Okay, Madison, Wisconsin is in 27 miles. Sabi ng signboard na yun. Pero anyway, cheers again, man. Hey! Sarap. Buti. Medyo kumalma naman yung araw ngayon. Ayos na. So, bakit ang dami-dami kong kinukwento? Pwede ko naman i-film na lang yon para ipakita na lang sa inyo. Bakit kwento? Bakit hindi video? Kasi po, kahapon nga lang ulit ako nakapag-video, July 9, di ba? So, umalis ako ng bahay was July 7. And hindi ako nakapag-video. Pero kahapon lang ulit ako nagsimula mag-video. Actually, na-inspire lang ako kay Manibelang Pinoy, kay Lakay Lauer, Pinoy Trucker. Shoutout sa inyo, no? Nung nakita ko sa YouTube, nagdadrive ako, nakikinig ako, parang na-miss ko yung mag-vlog, kaya nag-video ako kahapon. Pero anyway, yun nga, anong oras tayo umalis? Alas 11, so 10 oras na drive. In-exaggerate ko na yun, no? Kasi naalala ko, meron doong uphill na napakabagal ko nun, napaka-steep, siguro 10% yun. So, nagiging takbo ko noon ay 20 kilometers per hour or 15 miles per hour lang. Dahil sobrang steep. Wala pa namang isang milyahe, siguro mga half a mile lang yung pag-akit na yon. Sobrang steep noon. Kaya yung 8 oras na dapat na drive, magiging 10 oras. Sinama ko na yung congestion, yung brakes and whatever. Kaya, yun na yun, men. Mula 8 hours, magiging 10-hour drive. So 11 tayo umalis, makakarating ako sa customer na mga alas 9 ng gabi, tapos tulog ng 10 oras para gumising ng alas 7 ng umaga para mag-deliver ng produkto na to. Ganun, diba? Ganun lang kasimple. So isang tulog na lang tayo bago tayo mag-deliver. Bukas Sabado yung deliver, and susubukan ko na mag-video, magpapaalam ako doon sa customer, sa receiver, kung pwede kong i-dokumento yung trabaho ko. Trabaho ko lang, hindi ko na siya isasama. Pero ganun pa man, ang dami-dami ko nang pinagsasabi, baka napakahaba na ng video na to, hindi ko alam kung mismo 30 minutes na ako nagsasalita. Dito ko na muna tatapusin to, and itutuloy ko na lang to sa pag-deliver natin bukas, men. Ganun na lang, no? So sa inyong lahat na sumama sa akin sa araw ng Biyernes na to, July 10, 2026. Maraming salamat sa panahon at oras mo, men. Mag-ingat ka palagi, and I'll see you tomorrow. Peace.